Is it? Torta. Oh, Hi. perfect. Mom. Dad. Alright. So Okay, magkain na tayo ng hapunan. Natupad na talaga ang pangarap ni Astrid na makainom ng gamot ngayong araw. Kasi nag-ubo naman siya sadyang tunay na talaga hindi napiki. Hindi lang talaga ubo, kundi sakit pang tiyan niya. O so, di ba, perfect? Kasi pag pinangarap mo, darating talaga yan. Goal yan eh. Bihira na talaga kami nag-ururupod ng magkain tita sa umagahan kasi nga nagtatrabaho si Uncle. O tapos yung mga bata na sa school din. Tapos kung Sabado, alam niyo na kung anong ginagawa ko, maaga pa ako nagalukso, nagagarad sale ako. So pagka Domingo, usually tita, Domingo yung aming kainan talaga na magluto kami ng masarap na breakfast dyan. Kaso nga lang, may libre na doon sa simbahan. So after nagsimba namin, doon na kami naghapamahaw eh. So today's the day talaga. Tapos epektibo pa din yung lumay ko kay Uncle kasi naghugas siya ng plato magang maga pa. Sa lahat talaga ng ayaw ko sa buhay, tita, sa bahay, magtupi ng mga nilabahan, tsaka magpunas ng mga hinugasan na plato. Ayaw ko talaga yan. Uy, so trabaho ni Uncle yan ngayon. So ngayong araw ng Friday, absent si ate kasi yung kanyang ubo level up na, mga level 5 na siya. So medyo malakas-lakas na ng konti. Tsaka nadamay na of course si Astrid. Hindi lang talaga ubo ang kay Astrid tita, medyo nag-level 6 siya. Kaya nagsakit ang tiyan niya. So ngayon buo kami dito sa bahay. Nagsabay-sabay kami ng breakfast. Nagluto kami ng spam. Tsaka nagluto kami ng favorite na torta. Kasi nga may talong kami na malaki. So yung talong na malaki tita, hinati ko sa 4. Tsaka ginlagay ko sa air fryer. Wala man kami ditong uling. Kaya kung magdabok-dabok pa ako doon sa labas, abutin pa ako ng 4 na oras. Ay, joke lang. Joke lang. Sobrang lamig man sa labas, tita. Bakit naman silutan yung sarili ko na may air fryer man kami? Ayan. So, madali lang. Ilang minuto lang sa air fryer. Tapos, balatan mo na okay na. Perfect na. Ewan ko kung ano nangyari kay Uncle ngayong araw, tita. Ginsuhot siguro siya ng malalang hangin. Tingnan, umabot na sa utok niya. Kahit hindi mo man siya sabihan, tita, nagkasama-sama ni sa aking mga video. Noong unang panahon, mahihain man yan si Uncle. Pag mag-click pa lang ako ng kamera, parang katabon-tabon na siya. Ay ngayon, ay wala na siyang hiya po. Isa ito sa mga klase ng Filipino food na nakalakihan ng mga anak ko, tita. Kasi nung nasa Melbourne pa kami nung una, lahat halos ng mga gulay mabibili mo doon, tita. So nung lumipat na kami dito mga 2 years ago na, yung mga anak ko bihira na makakain ng mga kangkong, mga ganyang gulay, mga pinakbet kasi nga wala yan dito sa amin. So maliban sa talong, of course, palagi yan nandyan, present lagi yan sa tindahan. So yun lang lagi ang mga ulam-ulam namin na paborito ni Inday Astrid. Pero hindi natin maiwasan, tita, na bihira na lang may mga gulay-gulay. Yung mga anak ko, tita, nag-start na nila makalimutan yung iba. Yung like nung adobong kangkong, yung mga ampalaya, ganyan. Wala naman kami mabilihan yan dito. Pero at least kahit paano, yung mga gulay-gulay, yung mga laswa-laswa, tapos yung mga torta, kahit paano, tita, ginapilit ko sila talaga minsan. Minsan ginatakot ko din Sabi ko kung ayaw yung kumain ng tortang talong, hindi kayo magpauwi ng Pilipinas. Kasi sabi ko may exam pagpasok mo doon sa immigration, tanungin ka anong paborito mo pagkain, anong isagot mo? Di dapat may torta kang isagot. Ay, sorry lang. So, ang lulutuin natin for tonight's dinner para kay Lola, isang isda. Tita, magawa kami ng fish and chips, no? So, ito yung isdaan namin dito, bongga, di ba? Hindi basta-basta yan, uy. 5 star. Ito yung ang pinaka-fresh na isda dito sa amin, tita, no? Fresh fish nga ang pangalan niya. Kaya very fresh. Tingnan niyo bala, may award pa sila. So, andito lahat nagkatrabaho yung mga kumaring ko. Andyan sa harap si kumaring siya. Tapos yung, tingnan mo, may libre pa kami nga chips. Bungga talaga, ganun kami kalakas dito. Kaltas lang yan sa sweldo ni tita. Nag-umapaw yung mga sweldo ni tita dyan. Ay. So, yung ibang mga kumari, andyan sila sa likod, tita. Marami silang mga Filipino dito, no? Gusto ko sana sumanib din sa grupo nila. Kaso nga lang, may obligasyon pa ako sa buhay. Lalong-lalo na ngayon yung Disney Princess natin. Kailangan na talaga ng full support, tita. Araw-araw na kailangan ng help doon, no? So, giveaway lang muna tayo, Marami man kaming pera. Maapaw. Imagine niyo yung aming allowance dito. 1 million a week.
Ay, sorry lang. Sorry lang. So, pagdating namin ng bahay, tita, nung tirada na ako, maaga palang prepare ko na lahat-lahat, no? Kasi ayoko ng mga nag-rush-rush nga. Parang nagapanik ako, diba? Ewan ko siguro kung dala lang sa katandaan ko na, yung pag maraming mga nagasabi, mga ganito, may mga naga-message, ganyan. Tapos may gagawin ako dito. Ang utak ko, tinagrarambol na, parang naganginig ang katawan ko. Ayoko ng ganyan. So, dapat nakahanay. So, pagkatapos ko ng luto, naghatid na ako doon kay Lola. Yung mga anak ko, iniwan ko lang sa sasakyan, tita, para ayaw mahawa si Lola, no? So, umuwi kami ng bahay, dumating na din si Uncle, nagluto na ako ng aming hapunan para fresh na, galing pa ng Kalaha, medyo mainit-init. Kung gaano ka-fresh yung aming isda, tita, yun din kalubok ang mukha ko. Tingnan nyo pala, hindi maintindihan, parang nahulog ako sa imburnal na mga buhok ko nagatayuan dyan. Ang allowance namin na 1 million per week, hindi na ubos. Pero ang mga buhok ko, tita, nakalapuspos. Ambot, ano nangyari sa akin? Siguro sa pagkayabang ko na ito.